Hello po sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaghatid ng balita mula sa aklat ng Genesis. At, chapter 30 po na po tayo. At naway samahan niyo po kami. Naway samahan niyo po ako sa aking pagbasa at sana'y maintindihan niyo po ang aking inihahatid ng mga balita mula sa aklat na po ito. At ako po ay bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo ng konting mensahe po. At samahan niyo po ako sa aking panalangin. Ama, ikaw lang ang aming tanging lakas, ang tanging Ama, at naway samahan niyo po kami sa aming araw-araw, Ama, sa paggagayak namin, sa pagpasok namin sa trabaho, sa pagpasok namin sa school, sa pagpasok namin kung saan kami paroroon. At nagpapasalamat kami sa inyo, Ama, sapagkat kami ay nandito po. Humaharap kami at lumalaban. At sana, Ama, mapatawad po kami sa aming araw-araw namin mga kasalanan, Ama. At ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa amin ngayon at kung anong nangyayari sa amin sa mundong ito. At maraming nangyayari sa araw-araw, sa bawat pagdating ng mga panibagong araw o panibagong taon. Maraming nang nangyayari, Ama. Kaya ang lahat ng mga tao na naghihirap ngayon, hindi namin maipaliwanag sa iyo, Ama, sapagkat ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa mundong ito. Pero sana naman po, Ama, mapatawad po kami sa aming mga kasalanan. At naway, pagpalain po kami, Ama, sa aming araw-araw na tinatahak. At ito po kami, lumalaban. At naway, samahan niyo po kami araw-araw, Ama, kahit maraming nangyayari o pagsubok sa aming buhay. Hindi kami po sumusuko sapagkat kayo lamang ang aming tanging lakas, Ama. Tanging Ama namin na gumagabay sa amin. Ama, salamat sa araw na ito, sa pagdating ng araw, sa panibagong araw na darating, Ama. Salamat sa lahat, Ama. Mahal kong Ama. At pagpalain po kami lahat. In Jesus' name, Amen. At tayo mag-uumpisa na po. At nang makita ni Raquel na hindi siya nagkaanak kay Jacob, ay nainggit si Raquel sa kanyang kapatid at sinabi kay Jacob sa kanyang kapatid at sinabi, "Bigyan mo ako ng anak o hindi ay mamamatay ako." At naningas ang galit ni Jacob laban kay Raquel at nagsabi, "Ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata?" At sinabi niya, "Narito ang aking alilang si Bilha."
Sumiping ka sa kanya upang manganak sa ibabaw ng aking tuhod at magkaroon din naman ako ng anak sa pamagitan niya. At ibinigay niya sa asawa si Bilha na kanyang alila at sinipingan si Jacob. At naglihi si Bilha at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki at sinabi ni Raquel, hinatulan ako ng Diyos at ininig din naman ang aking tinig at binigyan ako ng anak, kaya't pinangalanan Dan. At si Bilhang alila ni Raquel ay naglihi ulit at pinanganak ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Raquel, ako'y makipagbaka ng malaking makikipagbaka sa aking kapatid at ako'y nananaig at siya'y pinanganlang Neptali. Nang makita si Leah na siya'y hindi nanganganak, ay kinuha ni Silpa sa kanyang alila na ibinigay na asawa kay Jacob. At si Silpa na alila ni Leah ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob at sinabi ni Leah kapalaran at pinanganlang Gad. At ipinanganak ni Silpa na alila ni Leah ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, mapalad ako sapagkat tatawagin akong mapalad ng mga babae at tinatawag niyang ang kanyang pangalan na Aser. At yumaon si Ruben ang panahon ng paggapas ng trigo, nakasumpong ng mga mandrogora sa bukid at dinala sa kanyang inang kay Leah. Nang magkagayoy sinabi ni Raquel kay Leah, ipinamamanhik ko sa iyo na bigyan mo ako ng mga mandragoras ng iyong anak. At kanyang sinabi, kakaunti pa bang bagay na iyong kinuha ng aking asawa at ibig mo pa rin kunin ang mga mandragoras ng aking anak? At sinabi ni Raquel, kaya't sisiping siya sa iyo ngayong gabi dahil sa mga mandragoras ng iyong anak. At si Jacob ay umuwing galing sa bukid ng hapon at sinalubong siya ni Leah at sa kanyang sinabi sa akin, dapat sumiping sapagkat tunay na ikaw ay aking inupahan ng mandragoras ng aking anak, at sumiping siya sa kanya ng gabing iyon. At dininig ng Diyos si Leah at siya ay naglihi sa kanyang pinanganak kay Jacob ang kanyang ikalimang anak. At sinabi ni Leah, ibinigay sa akin ng Diyos ang aking kaupahan sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa at kanyang ipinanganlang Isakar. At naglihi uli si Leah at ang kanyang ipinanganak ang kanyang ika-6 na anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob. Ngayon, makikisama na sa akin ang aking asawa sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 6 na lalaki at kanyang ipinanganlang Zabulon. At pagkatapos ay nanganak siya ng babae, ang kanyang ipinanganlang Dena. At naalala ng Diyos si Raquel at tininig ng Diyos at minuksan ng kanyang bahay bata. At siya'y naglihi at nanganak na lalaki at ng kanyang sinabi, inalis ng Diyos sa akin ang kakutyaan ko. At kanyang itinawag ang pangalan niya na Jose na sinasabi, dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak. At nangyari nang ipinanganak ni Raquel si Jose na sinabi ni Jacob kay Laban, papagpaalamin mo ako upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mag-asawa at ang aking mga anak na siyang kadahilanan ipinaglilingkod sa iyo at ipapaalaman mo ako sapagkat talastas mo ang paglilingkod na ipinalilingkod ko sa iyo. At sinabi sa kanya ni Laban, kung ako'y makasumpong ng biyaya sa harap ng iyong mata, matira ka aking napagkilala na ipinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. At ang kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong kaupahan at ibibigay ko sa iyo. At sinabi niya sa kanya, nalalaman mo kung paano ipinaglilingkuran kita at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Sapagkat kakaunti ang tinangkilik mo sa bago ako dumating at naging isang karamihan ay pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumihit at ngayon kailan naman ako maghahanda ng aking sariling bahay. At sa kanyang sinabi,